Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Victoria Grahida Smith at kinararangal kong kumatawan sa mga sumusunod na mga organisasyon sa pahayag na ito ukol sa totoong state of the nation ng bansang Pilipinas. Ang Punla para sa Bayan, Solidarity for Truth and Justice, Free Laila Now, Samahan sa Tuwid na Daan Laban sa Katiwalian, Tinig ng Bayan, Movement for Accountability and Transparency, Coalition Against Federalism, at ang Pangasinan Truth Petitioners. Mga kapwa Pilipino, ang ating mahal na inang bayan ay muling nahaharap sa sangang daan ng kasaysayan. Tayo ngayon ay pinagpala muli ng isang pambihirang pagkakataon upang mabawi natin ang ating kapangyarihan mula sa mga nagnakaw sa ating demokrasya, ang mga huwad na pinuno na nagsadlak sa moralidad ng ating lipunan sa kanilang katiwalian sa loob lamang ng isang taon. Sa ngayon pa lang ay nakabaon na ang kanilang mga kuko sa kaban ng bayan sa harap ng kahina-hinalang katahimikan ng mga pinuno na tinatawag na mainstream na oposisyon na nagsisilbing kasabwat ng hindi kanais-nais na kalagayan natin. Walang makakaligtas sa atin kundi ang ating mga sarili. Ang mga mamamayang Pilipino na hinihiyaan ng lakas mula sa pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Ito ang tatlong pangunahing katotohanan ng kalagayan ng ating bayan. Una, ang pamahalaang Marcos Duterte ay hindi lehitimo, kung gayoy iligal, dahil sa malawakang pandaraya na naganap sa halalang 2022, katumbas ng ganap na kawalang saysay ng buong halalan. Pinatunayan ng pagsisiyasat ng TN Trio na ang halalan ay sistematikong dinaya sa pamamagitan ng pagsasalakay sa ating automated election system ng isang iligal na pribadong network na naghatid ng mga huwad na resulta ng halalan sa COMELEC na pumabor sa mga Marcos Duterte. Pangalawa, ang mapanlinlang at iligal na pamahalaang Marcos Duterte ay naglunsad ng mga programang hindi lamang walang saysay, kundi aktibong kumikilos laban sa kapakanan ng mga masang Pilipino. Bilang resulta, humina ang ekonomiya sa pagkawala ng 4.5 milyong full-time na trabaho mula Hunyo 2022 hanggang Abril 2023. 4.5% rate ng kawalan ng trabaho na pangalawang pinakamataas sa Asia. 7.5% average na inflation rate at 13.9 trilyong pisong pambansang utang. Taliwas sa ipinangako ni Marcos Jr., ang presyo ng 1 kilo ng bigas ay 45 piso na halos o higit pa ang halaga. At mas malala, nilagdaan na ni Marcos Jr. bilang batas ang panukalang Maharlika Investment Fund na kukuha sa pondo ng DBP at Land Bank. Pati ang PhilHealth Fund ay gustong ipalipat na sa opisina ng Pangulo. Batay sa makasaysayang gawi ng mga Marcos sa paggamit ng mga bangko ng pamahalaang Pilipinas bilang alkansya na kanilang pamilya.
Ito ngayoy nagpabadya na sa malamang buong pagkawasak ng ekonomiya ng Pilipinas at ang mas higit pang mga paghihirap ng mga masang Pilipino. Pangatlo, ganap na walang demokrasya na sa Pilipinas dahil ang tatlong di umano'y independenteng sangay ng pamahalaan, ang executive, legislative at judiciary, ay kumikilos bilang mga tuta ng tiwaling pamahalaang Marcos Duterte at sa makatwid ay sumusuway sa kanilang tungkulin na magsilbing checks and balances laban sa pagmamalabis ng bawat isa sa kanila sa ilalim ng isang tunay na demokrasya. Kaakibat nito, ang nasasabing ikaapat na bisig ng demokrasya, ang mga mamamahayag ng mainstream media ay tahimik din sa mga kasinungalingan at manipulasyon ng oligarkiya at iligal na pamahalaang Marcos Duterte at ng kanilang mga crony at tuta dahil sa patuloy na pananakot sa kanila at ang mga iligal na pagsara sa mga tanyag na media stations katulad ng dating ABS-CBN. Kasabay nito, may mga bilanggong politikal tulad ni Senador Laila de Lima na patuloy na hindi makatarungang nakakulong dahil sa kanyang paglaban sa patakaran ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa mga extrajudicial killings ng mga kababayan natin na malinaw na hindi makatarungang paglabag sa kanilang karapatang pantao. Dahil sa mga nasabing kakilakilabot na katotohanan, kami na mga nagkaisang pangkat na nakatuon sa kapakanan ng sambayanang Pilipino na siyang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan ng pamahalaang Pilipinas ay tumatawag na ngayon ng pagbawi ng kapangyarihan ng mga mamamayang Pilipino mula sa iligal na kapangyarihan na nagluklok lamang sa kanilang sarili sa Malacanang. Sa ngalan ng katarungan, kapayapaan at karapatan ng mga mamamayang Pilipino, sa gitna ng kasakiman ng mga dynastic trapos ng mga Marcos Duterte, ito ang aming mga hiling. Una, na ang buong pamahalaang Marcos Duterte kasama ng mga COMELEC commissioners, ang mga pro-Marcos Duterte na miyembro ng lehislatura at ang mga mahistrado ng Korte Suprema nang nagpakita ng hindi makatarungang pagkiling para sa iligal na pamahalaang Marcos Duterte ay kusang umalis na sa kanilang mga tanggapan. Pangalawa, na magbuo tayo ng isang tapat na transitional at tapag-alagang pamahalaan na magsasagawa at mangangasiwa sa isang malinis na snap election kung saan diskwalipikadong humabol ang mga Marcos Duterte dala ng kanilang di mabilang na pagkakasala sa inang bayan at sambayanang Pilipino at walang kapantay na katiwalian sa paghawak ng halalan at pamahalaan. At pangatlo, na ang lahat ng mga Marcos Duterte at ang kanilang mga crony at tuta na may pagkakasala sa sambayanang Pilipino ay iharap na sa tunay na hustisya ng bayan. At alinsunod dito ay palayain ang lahat ng mga bilanggong politikal ng mga Marcos Duterte
kasama na si Senador Laila de Lima. Ngayon, bilang saksi sa aming paninindigan sa totoong state of the nation ng ating bayan at suporta sa nabanggit na mga kahilingan, kami ay nagtatawag na ngayon ng pambansang protesta. Mga kababayan, sabay-sabay tayo at walang alinlangan na itaas natin ang ating mga kamao at sumigaw ng malakas upang marinig ng buong mundo ng walang sablay. Tama na! Panahon na! People's Power Revolution na!